Ano? Ako pa ngayon ang magaspang ang ugali? Sabi ko naman sa'yo pare, hindi natin maasahan ng isang to eh. Galit naman na sabi ni Gabriel. Talagang hindi. Hindi ko talaga gagawin. Sa'yo na lang ang pera mo kaysa maging nobya mo at magpakasal sa'yo. Galit naman na sagot ni Alexa. Napangangan at nakatunghay lang si Raymond sa dalawa na nagbabangayan. Now he knows kung bakit gano'n na lang ang reaksyon nilang dalawa nung unang araw na magkita sila dito. Tingnan mo pare, ang gaspang talaga ng ugali na hindi marunong rumespeto. Ilang taong ka na ba at kung magsasalita ka para kang mas matanda ka pa sa akin? Enough! Sigaw ni Raymond sa kanilang dalawa. Agad naman silang natigilan. Lumabas na nga kayo at doon nyo i-fix yung issue nyo. Ngiti naman ni Raymond. Mabilis na sumunod si Alexa. Walang paalam na lumabas siya sa conference room. At dumiretso sa kanyang opisina. Agad naman na sumunod na lumabas si Gabriel. Habang nasa elevator siya, paalis ay tumunog ang kanyang telepono. Ang papa niya. Oh, ano iho? Tuloy ba ang pagpunta dito ng nobya mo? Pagkukumpirmang tanong ng ama. Hindi ko pa po nasasabi. Tatanungin ko pa po siya mamaya. Pagsisinungaling naman niya sa ama. Sige iho, basta sabihin mo kami ng mama mo ha? Nang maaga, okay? Opo pa. Umiiling-iling na pinatay niya ang kanyang telepono. Dumiretso siya sa kanyang opisina para doon na mag-isip. Si Alexa na nga kaya ang kailangan niya para masolusyonan ang mga problema niya o siya na lang kailangan niya maging mabait doon sa tao para mapauo niya ito. Napagpasya niyang suyuin niya ito para lang sumang-ayon sa kanya. Pero ngayon ay mag-aalibay muna siya sa mga magulang niya. Pa, hindi makakapuntang nobya ko ngayon dahil sa may emergency siyang pupuntahan. Wika na nga niya sa kanyang ama sa telepono. Ganun ba iho? Sige, pakisabi na lang sa kanya na dumalaw dito kapag may oras siya. Sige po pa, sasabihin ko. Talagang pinanindigan niya ang kanyang pagsisinungaling. Nagpupuyos naman sa galit si Alexa pagkapasok sa kanyang opisina. Magaspang ang ugali, walang respeto. Paulit-ulit niyang sinasabi, manigas kang hambog ka, dagdag pa niya. Kinaumagahan ay hinintay ni Gabriel si Alexa. Alam niyang papasok ito sa opisina. Nakasuot pang opisina na siya at bitbit ang office bag niya. Tumayo siya sa lilim ng isang puno ng mangga sa may gilid ng daan. Dito maglalakad si Alexa papunta sa sasakyan. Kaya naman ay dito na niya ito aabangan. Sasakay ito. Hanggang sa bayan, nagtataka siya. Ngayon lang niya naalala. Mga ilang beses na din ang ikwento nila pero parang hindi siya kilala ng dalaga. Samantalang lahat ng tao dito ay kilala siya bilang anak ng may-ari ng manggahan. Ilang minuto pa'y parating na nga si Alexa. Nang makita siya, nito ay biglang nag-ibang itsura ng kanyang mukha. Mabilis siya nitong nilampasan, ngunit mabilis ding sumunod si Gabriel. Alexa, tawag niya dito, ngunit parang wala siyang naririnig. Binilisan pa niya lalo ang kanyang paglalakad. Alexa, wait! Tawag ulit niya. Napapalingon tuloy ang mga tao. Sir Gabriel! Tawag ng isang lalaki sa kanya habang mabilis na sinusundan si Alexa. Oh, Mang Carding, maganda umaga ho. Bati din niya sa matanda. Ang pangulo pala ng mga trabahador nila. Bakit po kayo naglalakad? Papasok sa opisina ngayon, sir. Takang tanong na matanda. Mang Carding, nasira kasi yung sasakyan ko kaya naglalakad na lang ako. Sagot naman niya. Medyo nakakalayo na si Alexa kaya nagpaalam na siya sa matanda at lalo pa niyang binilisan ang lakad. Dinig naman ni Alexa ang usapan ni Gabriel at ang matanda. Tinatawag nila itong sir, pero teka, Villafuerte? Wika ni Alexa, pilit na inaalala kung kanino niya ito naririnig. Ay oo, sa tito ko. Villafuerte ang may-ari ng manggahan dito, bulalas niya. Napalingon tuloy siya sa lalaking sumusunod sa kanya. Ang lalaking kinakainisan niya. At ang lalaking kaaway niya ay siyang may-ari ng pinagtatrabuho ng mama niya sa ngayon. Sinundan ni Gabriel si Alexa hanggang sa may sakayan. Todo iwas ang isa pero naabutan pa rin niya ito.
Alexa, pumayag ka na please. Magpanggap ka lang naman eh. Saka ang laki na ibabayad ko sa'yo. Kulang pa ba yun? Sambit naman ni Gabriel. Inirapan siya ni Alexa. Anong akala mo sa akin? Mukhang pera? Alam kong malaki yun pero hindi ko kayang gawing lokohin ng iba para lang sa'yo. Lalo na't ang sama ng pagtatrato mo sa akin. Tapos ngayon, parang sinasabi mo pa na mukha kong pera? Hindi naman sa ganun ang ibig kong sabihin. Sige na, pumayag ka na. Pakiusap pa niya. Bakit pa kailangan mo pang kumuha ng magpapanggap para sa'yo? Saka ano ba yung nakasalalay diyan? Para kailangan mo ng isang nobya. Usisa pa ni Alexa. Mahabang istorya para sa kayamanan namin at sa pagpapakasal sa akin ni Papa sa babaeng may lihim na balak sa yaman namin. Halakhak pa ni Alexa. Akala ko ako yung mukhang pera sa ating dalawa. Hindi pala. Ikaw pala yun. Kailan pang magpanggap para lang sa kayamanan. Hay, buhay nga naman. Grabe naman to. Hindi ako mukhang pera. Saka para din sa pamilya namin to. Sa kwento mo kasi ay pansarili mo lang. Ewan ko sa'yo. Dismayadong wika ni Alexa. Tamang-tama naman paparating ang jeep. Nang huminto sa harap nila ay daldaling sumakay si Gabriel. Pati na din si Alexa na nakasunod lang sa kanya. Habang nasa loob sila ng jeep ay may mga taong nakakakilala kay Gabriel. Di ba siya yung mayamang may-ari ng manggahan? Bakit siya sumasakay ng jeep ngayon? Dinig na dinig nilang bulong-bulungan ng mga tao sa loob. Baka naman nasiraan ang sasakyan o baka sinamahan ang babae. Bulong ng pa ng isa. Siya ba yung nobya niya? Pero bakit ang sabi bali-balita dito, isang mayaman din ang nobya niya, dinig pa ni Gabriel. Umandar ngayon ang isip niya, ito na ang panahon na walang kawala, si Alexa. Mga ale, oo siya po ang girlfriend ko at malapit na kaming magpakasal. Bulalas ni Gabriel at kagyat na inakbayan si Alexa. Nanlaki naman ang mga mata ni Alexa sa ginawa ni Gabriel. Hindi po yan totoo, hindi ko po siya kilala. Mariing tanggi naman ni Alexa at palihim na kinurot si Gabriel sa kanyang hita. Sa dinami-dami ng makukurot niya ay sa hita niya pa siya nakahawak. Aray! Bulalas ni Gabriel ngunit nakangiti pa rin siya para hindi mahalata ng mga tao. Yan po ba ang hindi kilala? Nakahawak sa hita ko sabi ni Gabriel at ginuso ang kamay ni Alexa na mabilis naman niyang tinanggal. Nagtawanan tuloy ang mga tao doon. Nahiya lang po siyang aminin kasi kayong lahat ay halos kilala niyo ako, dagdag pa po ni Gabriel. Hinila niyang kaunti si Alexa papalapit sa kanya at hinalikan sa may ulo. Sobrang namula siya at hindi nakaimik sa ginawang yun ni Gabriel. Sobrang kilig naman ang mga tao habang pinagmamasdan ang dalawa. Aangal pa sana si Alexa ngunit sigurado niyang hindi na ito lulusot at lulusot. Si Gabriel kaya hinayaan na lamang niya. Humanda ka sa akin mamaya, bulong niya. O kita nyo, sabi niya pa, ang sweet ko daw. Bulalas ulit ni Gabriel sa mga tao sa loob. Talagang iniinis niya si Alexa at the same time ay ginawa niya yun para wala itong kawala. Nang makababa siya, sila ay mabilis na hinila ni Gabriel si Alexa papalayo sa mga tao. Isang matunog na sampal ang binigay niya dito. Aray! Bigkas ni Gabriel. Hapong-hapo ang pisngi niya. Kaya ayaw kong tanggapin ang alok mo dahil bastos ka. Galit na sabi ni Alexa sa katumalikod na papalayo dito. Sapong-sapo naman ni Gabriel ang pisngi na sinundan ang tingin ng isa. Alam niyang napahiya si Alexa kanina ngunit hindi niya may tago ang ngiti niya. Nang makarating siya sa kanyang opisina ay padabog na inilapag ang mga gamit niya. Isang katok ang nagpalaw sa kanyang inis. Ma'am, may factory visit tayo mamaya kasama yung bagong client. Gusto daw po niyang makita ang production, wika ng kanyang sekretarya. Sinong client yan? Si Mr. Villafuerte po. Ano? Gulat niyang sabi. Hindi ba pwedeng kayo na lang ang pumunta o si Sir Raymond? May appointment po si Sir Raymond, ma'am, at saka kayo po ang sinabi niyang sasama kay Mr. Villafuerte. Sige. Sang-ayon na lamang niya. Pagkalabas ng kanyang sekretarya ay doon na naman siya nagngingit-ngit sa galit.
Talagang hindi ako titigilan ng lalaking yun. Kaasar pati sa trabaho, pinipeste ako, sabi niya sa kanyang sarili. Kahit sa trabaho talaga ay sinisingit ni Gabriel ang pangungulit kay Alexa habang nasa factory sila ay pinipilit pa rin niya ito ng pinipilit. Tuloy ay umiiwas siyang makalapit minsan dito na siya na lang. Ngunit sa likod ng isip ni Alexa ay parang gusto niyang tanggapin ang offer ni Gabriel. Beside, maganda naman ang bayad sa kanya. Maumpisa niyang makuha ang ibang mga naipunda nila sa Maynila. Ngunit kapag iniisip niya ang mga consequences ng kanyang pagpapanggap, ay umaayaw naman ang utak niya. Paano na lang kung matapobre ang magulang? Paano na lang kung ipakasal kami ang bigla? Mga tanong sa isip ni Alexa na nakapagpahindi sa kanya. Gusto talaga ni Gabriel na siya ang magpanggap na nobya niya. Bawat umaga ay ganun na ganun ang ginagawa ni Gabriel. Inaabangan niya ito kapag papasok sa kanyang opisina para sabayan siya at kukumbinsihin. Hindi naman pumapayag ang isa. Bakit ba akong kinukulit mo? Ang daming mga babae dito sa inyo. Tanong ni Alexa nang makulitan na. Lahat ata ng dalaga dito ay kilala ni Mama at ni Papa. Siguradong malalaman niya dahil imposibleng hindi siya mag-iimbestiga. Kaya pumayag ka na, please. Hindi pwede. Paano kung sa bandang huli ay pakasal ako sa'yo? Hindi ako handa para dyan, kaya hindi pwede. Matigas niyang sagot. Alam ni Gabriel na doon nga mapupunta ang lahat. Oras na may ipakilala na siya sa mga magulang niya, kaya hindi pumapayag si Alexa dahil una, hindi sila magkakilala at pangalawa, hindi sila magkasundo. Dahil doon ay napagpasya ni Gabriel na itigil na at ipagtapat na lang sa papa niya na wala siyang nobya at ituloy na lang ang pagpapakasal kay Monique. Samantalang habang nasa trabaho si Alexa, isang araw ay hindi siya mapakali. Parang dumadagundong ang kanyang dibdib sa kaba. Hindi niya malaman kung bakit, ngunit sobra ang kanyang kaba. Dahil doon ay pinilit niyang iwaglit yon at nagpakabisi siya sa trabaho. Habang nag-ayos siya ng mga paperwork sa kanyang mesa, ay tumunog ang phone niya. Agad niyang sinagot yon dahil kapatid niya ang tumatawag. Hello, Alfred. Ate, iyak ng kapatid sa kabilang linya. Oh, bakit ka umiiyak? Si Mama ate, tinakbo sa ospital. Iyak ng kapatid. Ha? Ano? Bakit? Hindi ko alam ate, pero sinabi sa akin ni Tito na pumunta ka daw sa ospital. Hindi pa rin mapatid ang iyak ni Alfred. Dali-daling pinatay ni Alexa ang kanyang phone at binitbit ang bag papalabas sa opisina. Kaya pala siya kinakabahan na hindi niya malaman kanina pa. Dumiretso siya sa ospital na sinasabi ni Alfred. Nadatnan niya doon ang kanyang tita Elena. Tita, nasaan po si Mama? Ano pong nangyari sa kanya? Buong pag-aalala lang tanong niya. Nasa loob pa, tinitingnan ang kalagayan niya. Hindi niya kinaya ang init kanina sa manggahan kaya yun, nawalan siya ng malay. Sagot naman ng tiyahin. Ano? Nanlumo si Alexa sa kanyang nalaman. Parang pinagsakloban siya ng langit. Hindi niya mapigilang mapaluha. Kamusta na daw siya, tita? Huwag ka mag-alala, tinitingnan na siya. Hintayin na lang natin ang sasabihin ng doktor. Tamang-tama namang papalabas ng doktor. Na tumingin sa ina. Dok, kumusta po ang mama ko? Tanong naman ni Alexa. She's been under observation, iha. Medyo malaki ang impact sa kanyang pagtaas ng kanyang high blood that leads her to be unconscious. We're doing some further test kung ano ba talaga ang nangyari. I will be back again para sabihin kung ano ba talaga nangyari. Sagot naman ng doktor. Pero okay naman po ba siya, Dok? Tatapakin na kita, iha. Hindi magandang lagay ng mama mo. I will let you know mamaya kapag lumabas na ang mga test result niya. Nagpaalam na ang doktor. Tulala si Alexa. Hindi malaman kung anong gagawin. Sa pagkakaintindi niya sa sinabi ng doktor ay malala ang nangyari sa ina. Tita, si Mama. Umiyak na yumakap siya sa tiyahin. Magdasal na lang tayo para sa kanya na sana walang masamang nangyari. Pag-alo ng tiyahin. Pagbalik ng doktor ay kinausap niya ulit si Alexa. Lumabas na ang mga resulta ng test sa mama mo, iha. Siya had a cardiac arrest dahil sa init at ngayon lumabas na may bumarang ugat sa kanyang ulo. Wika pa ng doktor. Hindi napigilan ni Alexa ang emosyon at napayak sa harap ng doktor at tita niya.
Kailangan na maoperahan siya sa lalong madaling panahon para matanggal ang bara mula rito. Kapag pinatagal pa natin, ang worst scenario will come. Diretsang dagdag pa ng doktor. Magkano po ang kakailanganin kapag pinaoperahan namin, Dok? Tanong niya sa doktor. More or less 500,000 kasi. Major operation ito, iha. Pero Dok, wala kaming ganyang kalaking pera. Umiiyak na wika ni Alexa. Yun ang kailangan kasi natin, iha, to save your mother. Kapag mayroon na kayo nun, ora mismo ay operahan na siya. Sagot ng doktor. Pwede nyo na siyang tingnan ngayon. Sige po. Mauna na ako sa inyo. Paalam ng doktor. Dali-daling pumasok sina Alexa at tita niya sa kinaruno ng ina. Walang malay na nakahiga sa hospital bed at may mga nakakabit sa kanyang katawan. Umiyak na lumapit sa kaawa-awang ina sa kanya ito niyakap. Mama, sabi ko sa inyo tumigil lang kayo sa pagtatrabaho Ayaw nyo makinig Tingnan nyo ang nangyari sa inyo. Paano na ngayon to? Umiiyak na wika ni Alexa sa ina. Hinayaan lang siya ng kanyang tiyahin hanggang sa kumalma ito. Saan tayo ngayon kukuha ng ganong kalaking pera? May ipong kami ng tito mo, ngunit kulang na kulang pa rin yun. Gagawa ko ng paraan, tita. Try ko pong magsabi sa aking boss kung mapapahiram niya ako ng ganong kalaki. Malungkot na sagot ni Alexa. Kayo po muna bahala kay mama, tita, at babalik muna ako sa opisina. Dagdag pa niya at nagpaalam na dito. Dumiretso siya sa opisina ni Raymond para humingi ng tulong. Oh, bakit, Alexa? Tanong sa kanya ng boss nang makapasok ito sa loob. Sir Raymond, kailangan ko po ng tulong. Nangingilid ang luhang sambit niya. Bakit? Anong nangyari sa'yo? Pag-alalang tanong ni Raymond. Sir, alam ko pong bago pa lang ako dito pero kakapalang ko na po ang mukha ko. Na-hospital po kasi si Mama and she's in critical condition. Kailangan po na malaking halaga para po sa operasyon niya. Pakiusap po, sir. Kung pwedeng lang umutang ako muna. Kahit hindi na ako magsahod hanggang mabayaran ko. Pag makaawa niya dito. Sorry to hear that. Magkano bang kailangan mo? Mga 500,000 po, sir. Ha? Sobrang laki niyan, Alexa. Hindi ko kayang ibigay. Sir, sige na po, tulong niyo po. Na lang sa akin yun. Luwang pakiusap niya. Nag-isip muna si Raymond. Hindi ko kayang ibigay yun, Alexa. Pasensya ka na. Bakit hindi mo tangkapin ang alok sa'yo ni Gabriel? Ibibigay ko ang numero sa'yo at ikaw na makipag-usap sa kanya. Nag-alangan man, ngunit tinanggap pa rin niya ang numero ni Gabriel. Sorry, Alexa. Sorry talaga ha, hindi kita matutulungan. Ayos lang po, sir. Umalis agad siya sa opisina ng boss na lupaypay ang balikat. Habang papalabas si Alexa sa opisina ni Raymond, ay hindi niya mapigilan ang sarili na maiyak dahil ang kahuli-hulihang tao na aasahan sana niya ay hindi siya natulungan. Kahit pagsamahin niya ang ipon niya at ang kanyang mga tito ay hindi pa rin magkakasya ito para sa operasyon ng ina. Dumiretso siya agad sa isang malapit na simbahan at doon siya humingi ng tulong at gabay sa Panginoon. Diyos ko, alam ko po na sinusubok mo po kami ngayon, pero bakit po parang ang bigat naman ang iyong binibigay? Hindi ko po ata yung kakayanin mag-isa. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Tulo ang luhang nakaluhod sa harap ng altar si Alexa. Iisa na lang po ang aking pag-asa para sa mama ko. Yun po ang tanggapin ng alok ni Gabriel. Alam ko po na marami ang consequences nito, pero handa po akong harapin para lang po sa ikabubuti ng mama ko. Yun na lang po ang pag-asa ko. Sana po ay pagalingin niyo po siya. Diyos ko, nakikiusap po ako. Dagdag pa niya na dasal niya sa taas. Matapos siyang magdasal ay nagnilay-nilay muna siya kung paano siya makikiusap kay Gabriel dahil ngayon ay siya nang lalapit sa kanya. Samantalang todo-todo ang pagtanggi niya dito. Dati pa, makalipas ang ilang minuto, ay napagpasyahan niyang umuwi muna. Samantala, naghahaponan ang pamilya Villapuerte nang maalala ang ama ang tungkol sa nobyang ipapakilala ni Gab.
Iho, ilang linggo na yung sinasabi mo sa akin na ipapakilala mo ang kasintahan mo, pero bakit ngayon wala pa rin? Tanong pa ng ama. Pa, ang totoo niyan,